Okay, so this is our special episode 3227, 3228, and 3229. So tignan natin kung ano yung mensahe na itatapat, no, ng mga buwan sa daily reading natin. And this is our special episode. Sa gustong magpabook ng full private reading, please leave a message or drop a comment. At sa gustong magpatanggal ng kulam, sumpa at barang, lalong-lalo na yung comeback ritual, let me know po. So, eto. Una, work through your fears talaga. Pangalawa, a personal issue reaches a resolution. And pangatlo, you and your loved ones are safe. Wow! Ang ganda nito. And those were the spiritual colors talaga, which is the purple side. No, ito yung sabi ko sa inyo. Tingnan nyo, ano sila talaga. Magkapareho. Tingnan nyo there is a moon right here. Tapos dito malaki sa gitna. And then dito. So, ibig sabihin nito, no, yung mga kinakatakutan mo, dito sinasabi sa daily episode, you have to be unstoppable. Kailangan mong gawan ng paraan. Huwag kang sumuko, huwag kang bumitaw. Kailangan malakas ang tiwala mo. Kung nagparitual ka, kailangan mataas ang tiwala mo na masusolusyonan at magkakaroon ng napakagandang result ang pinapagawa mo. And this is your personal issue. Okay? And then dito, kung ito naman ay tungkol sa love life, which is the vision, magkakaroon talaga kayo ng safe na sitwasyon. Halimbawa, ikaw at asawa mo nagnenegosyo or bumabiyahe, nagbabakasyon kasama ang anak mo. And then, kapag mayroong nakita ahead of time, no, may vision na nakikita or nasisilip na maaaksidente kayo, huwag kayong tumuloy. Magpasalamat kayo kung merong nagbigay ng warning. Pero kung hindi nyo yan aaksyonan at nangyari na bago kayo maniwala, wala din kayong ibang sisisihin kundi yung sarili ninyo, di ba? Katulad lang kasi ito ng ng sakit, di ba? Kalimitan, kung sakit ng ulo, kasukasuan, sasabihin natin na okay lang, kaya pa natin. No? Ayaw natin magpadala sa ospital kasi mahal. Ayaw natin magpagamot kasi mahal at matagal ang gamutan. Ganon din sa lahat-lahat ng ritual. Pinipigilan nyo ang sarili nyo dahil sa kinakatakutan ninyong expenses. Ang hindi ninyo alam, yung expenses na yan, that will lead you to a safer situation rather than putting you into an accident or probably in a death situation. So, di ba? Kapag 50-50 na yung mahal mo sa buhay, sasabihin mo talaga doon sa doktor, gawin mong lahat, magbabayad ako kahit magkano. Pagalingin mo lang siya, no? Tapos, yung vision mo naman kasi, gumaling siya, makapiling mo siya dahil ayaw mo na malagay ka sa isang sitwasyon na pagsisisihan mo sa bandang huli. Pero meron talagang nangyayari personally na pinapabayaan mo anak mo, pinapabayaan mo magulang mo, siblings mo, and then it's too late na iiyak ka sa harap ng kabaong niya, asking for forgiveness. Hindi na siya makakasagot kasi patay na. Tumiwalag na yung kaluluwa sa katawan ng tao. Ngayon, kung ikaw naman yung tipo ng tao na gusto mong ma-solve ang problema mo pero ayaw mong magbitaw ng expenses, dapat po dyan, pag-isipan ninyo kung sa Diyos po yan mangyayari. Ibibigay kaya ang hinihiling mo nang wala kang aksyon na ginagawa. Kasi doon yun pa lalabas at papasok sa statement na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, kung wala kang ginagawa na effort para gumaling ka, para magkaayos kayo, para magkabalikan kayo, para matanggal yung mga taong sumisira sa inyo,
para mawala yung lahat ng kamalasan, no, na nagdudulot ng kahirapan sa buong pamilya, then kailangan mo talagang sumugal. And you have to be unstoppable at kailangan buo ang pagtitiwala mo na masusolusyonan ito. Ito yon. So, kung ikaw, masyado kang atat, di ba, sa resulta, tapos sa likod ng tagagawa, ang dami mong sinasabi, malalaman yan at makikita yan sa kandila. Kahit ay di mo pa aminin. Basta nagparitual ka, lahat ng sinasabi ng isipan mo at puso mo nakikita sa sinisindihang ritual. Maniwala kayo. Kaya doon talaga makikita ng taga-ritual bakit ka nagkakaganyan. Kasi kahit sabihin natin tumutulong ka, meron kasing tao na tumutulong, pero ang daming sinasabi pagkatapos makatulong. Sabihin natin mabait siya, gumagawa siya ng kabutihan, pero ang dami pa rin niyang reklamo behind every moment na gumagawa siya ng kabutihan. O di ba? Nagkakaroon ng balancing si karma. So, doon na siguro papasok si karma kapag hindi mo pa inayos ang pag-uugali mo, sasabihin talaga ni karma, and then I will give you this type of sanction dahil balat kayo, no? Yung pagpapakita mo ng kabutihan sa kapwa. Kasi kapag sinabi mo, halimbawa ako nagpagawa ng ritual, tapos sasabihin ko, naniniwala ako, I claim it, pero nasa bibig lang, wala sa puso't isipan. Ganon din yung panahon. Hanggang bibig lang din yung promises niya sa'yo at hindi talaga yan ibibigay ng kusa dahil ikaw mismo sigurista. So, kung gusto mong magkabalikan kayo ng asawa mo, no, o hindi kayo maghiwalay ng asawa mo, kung alam mong may third party, bago mo itanggal yung third party o ipatanggal yung third party, sa normal ito na situation, yung walang gayuma, alamin mo muna ang sarili mo. Bakit ka tinalikuran, bakit ka iniwan. Kasi hindi naman lagi ang dahilan hindi ka na mahal or wala ng pera. Kalimitan naghihiwalay ang taong nagsasama sa ugali. Hindi sa pera, hindi sa dahil hindi ka na mahal. Maniwala kayo sa akin. So ngayon, kung sasabihin natin ginayuma, yung naggayuma ang tanggalin mo. 'Di ba? Yung naggayuma ang tanggalin mo at yung nagbayad ng gayuma. Kasi dalawang tao involved dyan eh. Yung gumawa at yung nagbayad para gawan. 'Di ba? So, yun, tatanggalin mo yun. Pero, tanggalin lang. And then, pag natanggal yun, babalik siya sa'yo. Buong buo, basta buo lang din ang tiwala mo. Yung buo na wala kang pinanghihinayangan sa bawat sentimong binitawan mo para balikan ka. Kasi yung pagbalik niya sa'yo, luck na yun eh. Ikaw ba naman, ilak sa'yo yung tao, di ba? Okay na yun. Pero kung wala siyang mantsa, walang halong barang, kulang, sumpa at gayuma, at hiniwalayan ka, magtanong ka sa sarili mo. Huwag mong tanungin yung umalis. Ikaw magtanong sa sarili mo. Ano ba yung karakter mo? Bakit ka iniwan? Kasi yung tao, bago umalis sa buhay mo, marami nang sinasabi yan. Ito yung ayaw ko sa'yo, ito yung gusto ko sa'yo, ito yung mga bagay na kinagigiliwan ko sa'yo. So, kung hindi mo siya pinakinggan doon sa mga first stage ng sinasabi niya sa'yo tungkol sa ayaw niya na dapat mo at kaya mo lang din naman baguhin at hindi ka nakinig and then nape-pressure na siya, napapahiya na siya, wala siyang choice. Kahit mahal ka, iiwanan ka talaga. Ito yung pinakatotoo. Ugali. Hindi third party, hindi ka na mahal. Kaya kayo iniiwan dahil sa pag-uugali ninyo. Okay? Kaya nawawalan ng gana, walang spark ang pag-ibig dahil sa ugali. So, proceed tayo sa English episode of Male and Female Vibration. Thank you po.